Hello Mommy, this is Mommy RB and I'm back for another video regarding family visit visa for Saudi Arabia. At meron na naman tayong bagong pag-uusapan for today, pero bago ang lahat, make sure to hit the subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. And if you are looking for hotels or any activities around the globe, make sure to use the Klook app at gamitin nyo ang aking promo code na Mommy RB Klook para mas maka-discount ka sa inyong mga travel. So ano nga ba yung pag-uusapan natin for today? These are just the things that I was able to gather kapag nakaka-receive ako ng mga messages from different people na nag-a-apply ng family visit visa and nagkakaroon sila ng problema, and I want to share this with you guys para nga naman hindi nyo sila magawa, para maiwasan natin yung delays ng processing, maiwasan natin yung kahit anumang aberya. At syempre, kaya nga kayo nandito kasi plano nyo, di ba, na mag-apply ng family visit visa for Saudi Arabia. And syempre, kung mag-a-apply tayo, kailangan natin maging maingat para maiwasan natin yung delay, yung doble ng gastos. At worse, yung ma-reject yung application natin. Syempre, hindi naman natin gustong mangyari yon. So, sa video na to, ito yung ipag-uusapan natin, yung 5 bagay na dapat nating iwasan kapag tayo ay nag-a-apply ng family visit visa for Saudi Arabia. Ito very common to, Parang, kumbaga, this is something that you really need to consider bago natin gagawin ng anumang bagay. So, yung hindi pagpaplano. Number 1, hindi pagpaplano ng budget. So, unang-una, iwasan natin pumasok dito sa pag-a-apply ng family visit visa nang hindi pa prepared yung budget natin. Syempre, kasi kapag nag-a-apply tayo ng family visit visa, kasama dyan yung iba pang mga gastusin katulad ng kung malayo kayo, kailangan nyo pa mag-hotel. Kung malayo kayo, kailangan nyo pa mag-aeroplano papunta dito sa BFS Tashir. And then, kailangan nyo rin ng insurance, which is kasama na siya sa visa processing. Then, syempre, yung ibang mga documents na kailangan nyo i-accomplish. Then, kapag pupunta na kayo ng Saudi, kailangan nyo ng ticket. Yung mga ganong klaseng bagay. Kung gusto natin, na tuloy-tuloy yung proseso natin from the family visit visa hanggang sa pagpunta ng Saudi, let's make sure to allot the proper budget for it. Meron akong na-share na video kung magkano yung nagastos namin, pero sa visa pa lang yon. Hindi ko na na-share yung iba pang mga nagastos namin doon kasi technically, nung nandun lang naman kami sa Saudi, paminsan-minsan lang yung labas namin at pamamasyal at medyo understandable naman or reasonable yung prices nila and hindi naman siya ganun ka-grand yung vacation na ginawa namin. Most of the time, nandun lang talaga kami sa loob ng bahay, nag-grocery, nagluluto, and just relaxing kasama yung si daddy, yung asawa ko. Ito, Number 2 na pinaka-importante, iwasan yung mawala yung inyong passport. There is this instance na merong nakawala ng passport right after na ma-pre-approve na yung visa. Kumbaga, meron ng pre-approval from the visa, syempre, nandun nakalagay yung kanilang passport details, tapos tsaka palang i-apply syempre sa VFS Tashir. Dapat kung ano yung passport mo na ginamit doon sa pag-a-apply ng pre-approved visa, yun din yung passport nyo pag nagpa-apply na kayo sa BFS Tashir. Kasi kung hindi po ma-approve yung inyong application kasi inconsistent yung information or yung documentation. So, kung anong gagawin nyo, kung nawala yung passport nyo, tapos andyan na yung pre-approved visa nyo, well, kailangan nyo munang kumuha ng panibagong passport. Pangalawa, syempre, hindi na applicable yung pre-approved visa nyo na na-issue sa inyo. So, yung nandoon sa Saudi, kailangan ulitin yung pag-a-apply ng pre-approved visa with new details. And then, syempre, pag ganon, medyo magkakaroon talaga yan ng delay at magkakaroon pa ng mga, what do you call that? Yung mga error message, sa pag-file ng visa or sa MOFA. Kasi nga, meron ng existing na pre-approved visa at kumbaga si MOFA inihintay na i-process mo yung pre-approved visa para maging visa na siya. So kung wala siyang nare-receive na galing sa Tashir na nag-apply ka, nakabinbin yung pre-approved visa mo. Next time i-share ko sa inyo kung paano yung work around na itinuro ko doon sa nagtanong sa akin, and finally meron na silang pre-approved visa ulit. Medyo natagalan lang talaga kasi nagkaka-problema dahil nga nawala yung dati nilang
passport. Number 3 na dapat nyong iwasan, hindi tugma yung details na nandun sa passport, sa documents nyo, kumpara doon sa details na nakalagay sa pre-approved visa ninyo. So, dapat siguraduhin nyo kung ano yung nasa documents nyo sa PSA, kung ano yung nandun sa passport nyo, yun din yung nandoon sa inyong pre-approved visa. And of course, kapag nag-appointment kayo sa PFS Cashier, yun din po yung susundin natin for consistency at para hindi ma-reject yung application nyo. If ever naman merong isang hindi tugma doon, like for example yung PSA nyo ay hindi tugma doon sa inyong passport, pero yung nasa passport nyo, yun na yung lagi nyong ginagamit ever since, then that's the time that you need to get certificate of discrepancy. So sa susunod, gagawan ko na lang din ng video yan kung paano kumuha ng certificate of discrepancy and then kung anong itsura niya. Kasi meron ako ditong kopya ng certificate of discrepancy, but that's not mine. Sa nanay ko yun kasi merong problem dun sa name niya and yung nagamit niyang pangalan is actually hindi yun yung nasa PSA niya. And then, kailangan niya ng certificate of discrepancy all the time para ipakita na kung sino yung nandun sa PSA, sa birth certificate, is the same person na humaharap sa kanila. Ngayon, parang ganon. Sa pag mga ganyan, kahit maliit kasi na difference, it can really affect our application, particularly visa po yung ina-applyan natin. So, just a tip, always double check the details na nilalagay natin and make sure na accurate siya. Pang-apat, ito wag na wag niyong kakalimutan na. Kasi yung iba nalilito na akala nila pag may pre-approved visa na sila from the Saudi, hindi na sila enough na yon as a visa document. No, that is actually just the first step. So, second step, wag na wag niyong kakalimutan na magpa-appointment sa BFS Cashier for your visa approval. So, kahit may pre-approved visa na tayo, that is just considered as like a guarantee letter, and then kailangan pa rin natin mag-process sa BFS Cashier para maging visa talaga siya. Si BFS Cashier po yung nag-i-issue ng ating visa. Do not assume na enough na yung galing doon sa Saudi. So ito pa pala ha, do not forget yung validity ng ng pre-approved visa kasi may validity yan. Kailangan pagka pre-approve sa'yo, paglabas noon, mag-appointment ka na agad sa BFS Cashier para dire-diretso, para hindi rin ma-invalid or ma-expire yung pre-approved visa mo. Kasi sayang naman. And last but not the least, ito wag na lagi ko itong napapansin sa mga followers ko at subscribers na nagme-message sa akin at minsan kahit anong sabihin ko na ganito lang yan, ganito kadali yan, ganito gagawin mo, wag mo i-overthink. Ito talagang ginagawa pa rin talaga nila. Wag tayong sobrang mag-overthink. Wag masyadong mag-overthink, wag magre-rely masyado sa mga kung ano-anong nasasabi ng iba. Stick lang tayo doon sa official documents na makikita natin mismo sa VFS Cashier. Ako, kahit nagsishare ako ng information sa inyo, pero once na nakausap nyo ako, just to confirm this and that, I always tell you guys na tignan nyo pa rin yung documents na nakalagay doon sa VFS Cashier, just to be sure na yun yung susundin natin. And then, wag nyo na i-overthink, baka kailangan ito, kailangan ng ganyan, baka kailangan, no, kung ano lang yun nandoon, yun lang yung ibigay. Ganun lang po kasimple. Kahit po sa mga pagsagot sa immigration, isang tanong, isang sagot. Kasi minsan hindi yung documents yung problema, hindi masyadong marami yung documents na kailangan mo i-accomplish. It's just like, it feels overwhelming sa isip mo. It's because of overthinking. So, yun nga, maraming mga applicants nalilito kasi madami nga information online, pero lagi nyo i-check which one is the latest or updated, diba, na information. So, lagi natin titignan yung 2026 information, uploaded information, may it be in video or in blog form. And yes, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, stick tayo dun sa official na nire-release ni BFS dun sa kanilang website. Para maiwasan din natin yung unnecessary anxiety or stress, diba, ng pag-aayos ng mga documentations natin. At syempre, kung gusto mo nga ng updated list ng requirements, no, or step-by-step process, you can head over and watch this video na meron ako. That's 2026 and its latest and updated for this year. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to hit the subscribe, like, and share para mas makatulong din to sa iba.
At bilang suporta nyo na lang din sa akin for me to be able to continue doing this kind of contents. Yan lang, I'll see you on my next video.